Ito ang Moskva, isang barkong pandigma na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar na nilagyan ng pinakamalakas na radar sa Black Sea. Dapat sana ay hindi ito kayang hipuin. Gayunpaman, noong ika-13 ng Abril, taong 2022, tinamaan ito ng 2 misil na pinaputok mula sa isang truck sa baybayin na may layong 60 milya. Paano nagawang maghatid ng isang mapagpasyang dagok ang isang coastal battery laban sa pinakasopistikadong air defense system sa karagatan? Ang sagot ay nakasalalay sa isang maliit na drone, isang biglaang bagyo, at isang perpekto at mapanirang panlilinlang. Ang kwento ng Moskva ay nagsimula sa isang dambuhalang layunin noong Cold War. Inilatag ang pundasyon nito sa isang gawaan ng barko sa nooy Soviet Ukraine at hindi ito itinayo bilang simpleng barko lamang, kundi bilang isang sandata na idinisenyo para sa isang tiyak at dambuhalang gawain. Ang pagwasak sa mga American Aircraft Carrier Strike Groups, orihinal na pinangalan ng Slava o luwalhati. Ito ang punong barko ng klase nito na may bigat na mahigit sa 11,000 toneladang asero at puno ng pinakamalakas na kagamitang pandigma na kayang ilabas ng Unyong Sobyet. Inilarawan ito ng mga taga-disenyo bilang ang sukdulang sagot sa pangingibabaw ng Estados Unidos sa dagat, isang barko na ang tindi ng firepower ay kayang daigin ang mga depensa ng isang armada ng Amerika sa isang malaking labanan sa karagatan. Ang ganitong pilosopiya sa disenyo ay nangangahulugang ito ay labis na na-optimize para sa pag-atake at layered defense, sa nalalay debts, ngunit hindi gaanong nakatuon sa modernong compartmentation at damage control. Matapos itong palitan ng pangalan na Moskva noong kalagitnaan ng dekada ni Yamampo, ito ay naging hindi mapasusubali ang punong barko ng Black Sea Fleet, ang walang hanggang puso ng pagpapakita ng lakas pandagat ng isang imperyo. Ang presensya lamang nito ay isang malalim na pagpapahayag ng kapangyarihang pandagat at layuning geopolitikal. Ang barkong may habang 611 talampakan ay nagdadala ng 16 na dambuhalang P-1000 Vulcan anti-ship cruise missiles na madalas tawaging shipwreckers, at ang bawat isa ay kayang maghatid ng warhead sa layong daan-daang milya. Ang mga massive na missile na ito, na nakalagay sa mga natatanging launch tubes sa kahabaan ng istruktura nito, ang pangunahing banta sa pag-atake. Ngunit ang tunay na lakas nito, ang pinagmulan ng pagiging hindi nito masugatan, ay nasa depensa. Sa S-300F Fort, isang long-range surface-to-air missile system na siyang katumbas sa dagat ng isang hindi mapapasok na proteksyon. Ang sistemang ito, na sinusuportahan ng mga layer ng medium at short-range defense guns at radars, ay idinisenyo upang neutralisahin ang anumang banta mula sa himpapawid, mula sa mga fighter jets hanggang sa mga advanced cruise missiles. Isa itong self-sufficient na kuta, isang barko na ang pusta pag-iral ay nagpapahiwatig ng ganap na kaligtasan sa daan-daang parisukat na milya ng karagatan. Sa mga unang buwan ng labanan noong 2022, kinakatawan ng Moskva ang kayabangan at kumpiyansa ng puwersang mananakop. Nagpatrolya ito malapit sa baybayin ng Ukraine na kumikilos ng may kapabayaan at walang takot sa parusa, malayo sa pinakamalapit na daungan ng Russia. Alam ng mga kumander nito na walang natitirang tradisyonal na banta sa dagat na maaaring humamon sa kanila. Ang hukbong dagat ng Ukraine ay maliit at lumpo at halos walang kakayahan sa pakikipaglaban sa ibabaw ng tubig. Ang tanging makatotohanang panganib ay nagmumula sa baybayin, ngunit ang punong barko ay nakaposisyon ng 6 napu, minsan ay 75 milya mula sa pampang. Ang distansyang ito ang kanilang kalkuladong margin of error, ang kanilang matibay na garantiya. Naniniwala silang walang sandata sa kilalang arsenal ng Ukraine na may sapat na range o lakas upang maabot ito. Ito ay hindi kayang hipuin, isang lumulutang na kuta na ang mga advanced na radar system na ipinares sa nakakatakot nitong S-300F system ay naggagarantiya na ang anumang paparating na banta ay matutukoy at mawawasak bago pa man ito makalapit. Nagsilbi ito bilang pangunahing air defense shield ng buong Black Sea Fleet na nagpapahintulot sa mas maliliit at hindi gaanong protektadong mga barko na ligtas na kumilos ng mas malapit sa pampang. Ang estratehikong halaga nito ay napakalaki
At ang psikolohikal na halaga nito ay hindi matatawaran. Isang permanente at nakikitang pagpapatibay ng dominasyon sa karagatan. Hindi lamang ito simbolo ng lakas, kundi isang barko na nakaugnay sa isang kamakailan at sikat na pagsuway. Ang Moskva ang nag-utos sa maliit na garison sa Snake Island na sumuko at nakatanggap ng sagot na ngayon ay naging alamat na at nagbigay sigla sa bansa. Ang insidenteng ito ay lalong nagpatibay sa imahe nito sa isipan ng mga tagapagtanggol, isang malupit at teknolohikal na tirano na mabigat na nakaupo sa tubig at tila ligtas sa pangako ng bakal at teknolohiyang Sobyet nito. Ang pagwasak dito ay higit pa sa isang tagumpay militar. Mangangahulugan ito ng pagbagsak ng isang psikolohikal na pader na pinatibay sa loob ng mga dekada. Mangangahulugan ito na walang lugar ang ligtas at walang puwersa ang hindi matatalo. Kinakailangang hanapin ang imposible, ngunit bawat kuta ay may blind spot at malapit nang mahanap iyon ng mga tagapagtanggol. Kung gusto mong makita kung paano nadaig ang mga imposibleng pagkakataon sa pamamagitan ng purong tapang at talino, mangyaring maglaan ng 1 minuto upang mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay makatutulong sa amin na maikwento pa ang higit sa mga kritikal at malapelikulang kwentong ito ng kasaysayan. Para sa mga tagapagtanggol sa baybayin ng Ukraine, ang Black Sea ay isang permanente at nagbabantang panganib, at bawat araw ay isang pakikipagbuno upang makahanap ng ganting hampas na makakaabot sa hindi maabot na armada. Ang tanging pag-asa nila ay nasa isang sandata na kakaunti lamang ang naniwala. Ang misil na ipinangalan sa Diyos ng Karagatan na isinilang mula sa mga retaso at matinding pambansang dangal na naghihintay ng sarili nitong imposibleng pagkakataon. Ang sandatang tinutukoy ay ang Neptune Anti-Ship Cruise Missile. Ang kwento nito ay isa ring epiko ng mga dehado. Binuo ng Luch Design Bureau sa Kyiv, ang Neptune ay hindi isinilang sa panahon ng walang limitasyong pondo, kundi mula sa ganap na pangangailangang militar at sa nakapanghihilakbot na pagtataya ng mga hinaharap na labanan. Matapos ang pagsakop sa Crimea noong 2014, naging masakit na malinaw na kailangan ng Ukraine ng sariling kakayahan sa depensa sa dagat. Kailangan nila ng isang long-range deterrent, isang bagay na mura, mobile, at sapat na epektibo upang puntiryahin ang mga dambuhalang barko ng Black Sea Fleet. Ang proyekto ay usad-pagong, madalas na kinakapos sa pondo, ngunit itinulak ng dedikasyon ng isang determinadong grupo ng mga inhinyero na desididong protektahan ang baybayin ng kanilang bansa. Ang mga inhinyerong ito ay nagtagumpay sa malalaking teknolohikal na hadlang, kumukuha ng mga pangunahing bahagi mula sa mga internasyonal na mapagkukunan habang binubuo ang mga kritikal na guidance at terminal seeker systems sa loob ng bansa. Ang resultang misil ay patunay ng pambansang tiyaga sa industriya, isang direktang sagot sa isang nagbabantang panganib sa kanilang pag-iral. Ang Neptune ang naging sagot. Nakabase ito sa isang mas lumang disenyong Sobyet, ang KH-35, ngunit halos ganap itong muling ginawa. Labis itong imodernisa gamit ang ganap na bagong electronics, pinahusay na solid fuel boosters, at isang sopistikadong guidance system na may kakayahang gumawa ng mga pagtatama habang nasa ere. Hindi ito isang simpleng rocket. Ito ay isang complex cruise missile na lumilipad sa subsonic na bilis, ngunit nagtataglay ng isang kritikal at nakamamatay na katangian. Ang Sea Skimming Flight Profile. Pagkatapos ng paglunsad, sisindihan ng misil ang booster nito at iigkas pa itaas. At mabilis na bababa, ilang talampakan lamang sa ibabaw ng tubig. Nakamit ito gamit ang isang sensitibong radio altimeter na patuloy na sumusukat sa distansya mula sa mga alon. Epektibo nitong itinago ang misil sa likod ng kurbada ng mundo. At ang pinakamahalaga, mula sa mga long-range over-the-horizon radar systems ng mga kalabang barko. Ang kakayahan nitong bahagyang magmaneuver sa huling yugto na ipinares sa napakababang altitude ng paglipad ay naging dahilan upang maging napakahirap itong target para sa anumang tradisyonal na surface-to-air missile system na mag-lock at sumira. Ang opisyal na maximum range nito ay 175 milya na higit pa sa sapat upang pagbantaan ang Moskva mula sa kaligtasan ng Pampang. Ang misil ay hindi nakalagay sa isang malaki at madaling tamaang barko.
kundi sa isang mobile coastal defense system na nakasakay sa mga truck. Ito ang henyo sa disenyo, na inuna ang mobility, camouflage, at survivability. Ang firing unit na binubuo ng Command Vehicle, Transporter Launcher Vehicles, TEL, at Support Vehicles ay sumunod sa prinsipyong shoot and scoot, paputok at takbo. Bigla silang lilitaw sa baybayin, papaputukin ang kanilang mga sandata sa loob ng ilang minuto at maglalaho sa mga puno o sa mga naunang na-survey na taguan, bago pa man makalkula ng mga sistema ng kalaban ang mga coordinate para sa ganting hampas. Ang pangkat na nagpapatakbo ng sistema ay maliit, may mataas na kasanayan, at nagtatrabaho sa isang mapanganib na kapaligiran, nakikipagbuno sa mga bangungot sa logistic at sa patuloy na banta ng pagmamanman mula sa himpapawid upang mapanatiling handa ang kanilang limitadong supply ng misil. Ang pagbuo nito mismo ay isang pakikipaglaban sa pinansyal at politikal na aspeto na sinalanta ng mga pagkaantala at pagdududa ng mga taong naniniwalang ang isang maliit at naghihirap na bansang post-Soviet ay hindi kailanman makakabuo ng isang credible na sandata upang hamunin ang mga titan ng dagat. Ngunit sa pagsisimula ng 2022, ang Neptune system ay gumagana na, bagaman ang tunay na kakayahan nito ay hindi pa napapatunayan sa larangan ng digmaan. Sa kung saan sa kahabaan ng baybayin, malapit sa Odessa, nagtatago ito, tulad ng isang multo sa pampang, naghihintay ng isang pagkakataon na alam ng lahat na halos imposible. Mayroon silang sandata na kayang umabot sa target, ngunit ang Moskva ay may depensa na kayang wasakin ito. Ang tanong ay hindi lamang kung kaya ng misil na lumipad ng 75 milya, kundi kung kaya nitong talunin ang dambuhalang radar, fire control systems, at S-300F system ng flagship ng Black Sea. Ito ay isang solong bala na may mataas na pusta na nakatutok sa isang higanteng protektado ng teknolohiya, at upang magtagumpay, kailangan nila ng higit pa sa pananampalataya sa kanilang misil. Handa na ang misil, ngunit ang tsansa ay isa pa rin sa 1,000. Upang manalo, kailangan nilang sirain ang konsentrasyon ng barko nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Ang mga digmaan sa ika-21 siglo ay hindi lamang ipinaglalaban gamit ang bakal, kundi pati na rin sa katahimikan. Ang hindi nakikitang kamay ng intelligence na gumagabay sa sandata patungo sa target. Ang flagship ay itinago ng kawalang hangganang dagat, ngunit ang kolektibong mga mata ng mundo ay nakamasid. Naghihintay sa bahaging iyon ng segundo ng impormasyon na magpapabago sa isang desperadong pag-asa tungo sa isang garantisadong tagumpay. Ang unang mahalagang hakbang ay ang pagtukoy sa lokasyon. Ang Moskva ay nagpanatili ng mahigpit na radio silence na isang karaniwang taktika sa hukbong dagat, ngunit sa modernong pakikidigma. Ang bawat electronic emission ay isang bakas. Ang mga barkong pandigma ay nag-iiwan ng mga natatanging electronic at infrared signature. Sa pamamagitan ng network ng Open Source Intelligence, OSINT, at ng maingat na electronic reconnaissance na ibinigay ng mga kasosyo, ang patrol zone ng barko ay sa wakas ay natukoy. Ang pagsisikap na ito ng OSINT ay kinabibilangan ng paghahambing ng mga komersyal na satellite images, pagsusuri ng data ng Automatic Identification System, AIS, ng mga kalapit na barko, at pagsubaybay sa mahihinang electronic signals, tulad ng mga regular na radar sweeps at mga piraso ng komunikasyon. Ang masusing pangangalap ng datos na ito ay nagbigay sa pangkat ng Ukraine ng isang malinaw at pwedeng aksyonan na lokasyon. Noong gabi ng ika-13 ng Abril, taong 2022, isang land-based radar system sa Ukraine na malamang ay tinulungan ng isang sopistikadong foreign reconnaissance aircraft na umiikot sa itaas ng Black Sea ang nakarehistro ng isang malaki at hindi mapagkakamalang target na may layong 75 milya mula sa pampang. Ang target ay ang Moskva. Ang impormasyong ito ay simula pa lamang. Ang air defense shield ng flagship ay idinisenyo upang subaybayan ang 12-dosenang mga target ng sabay-sabay at neutralisahin ang mga ito gamit ang napakalakas na firepower.
Ang isang solong paglulunsad ng misil ay malamang na maharang ng napakalaking S-300F system bago pa man ito makatawid sa distansya. Alam ng pangkat ng depensa ng Ukraine na kailangan nila ng panggulo, isang electronic na pain, upang lituhin ang mga sopistikado at $1,000,000 na sistema ng barko. Ito ang susi sa kandado. Ang sumunod na nangyari ay isang henyong gawa ng panlilinlang na gumamit ng mababang teknolohiya. Isang obra maestra ng asymmetrical warfare. Ayon sa teorya ng operasyon, isang maliit at hindi kapansin-pansing aerial drone ang pinalipad mula sa pampang. Malamang ay isang Bayraktar TB2 o iba pang reconnaissance drone. Ang drone mismo ay hindi nagdulot ng tunay na banta sa cruiser, ngunit agad nitong nakuha ang atensyon ng mga advanced radar at electronic countermeasures ng barko. Ang mga operator ng flagship ay kinailangang maglaan ng malaking mapagkukunan, mga radar tracking beam at fire control channels, upang magdepensa laban sa nakikitang banta sa himpapawid. Ang radar at fire control systems ng dambuhalang barko na nakatuon sa pagdepensa laban sa high-altitude aerial threat na dulot ng drone ay pansamantalang nalihis. Kinailangan ng mga operator na magpasya kung saan itutuon ang malaking lakas ng S-300F sa maliit na peste sa himpapawid o sa walang laman na ibabaw ng dagat. Ang mapagpasyang sandaling ito ay pinalala ng panahon. Isang lokal na bagyo ang nanalasa sana na nasa namalanapan sa hilagang bahagi ng Black Sea na nagdala ng ulan, mababang ulap at maalon at kisapmatang tubig. Ang bagyo ay ang nakatagong kakampi ng mga tagapagtanggol. Ang maalon na dagat ay nagpapahina sa pagganap ng radar ng mga barko, lumilikha ng mga clutter, ingay sa ibabaw, at maling dayek, lalo na kapag sinusubukang tukuyin ang maliliit na bagay malapit sa tubig. Ang panggulo ng drone na humila sa atensyon ng barko paitaas at ang bagyo na nagtakip sa ibabaw ng dagat ay lumikha ng isang perpekto at panandaliang pagkakataon na hindi magtatagal. Ang dambuhalang simbolo ng pangingibabaw sa dagat ay nakatingin ngayon sa maling direksyon. Ang sopistikadong kalasag nito ay nakompromiso ng kalikasan at ng isang simpleng electronic na multo. Ang Moskva ay bulag, ngunit mayroon silang wala pang 10 minuto upang samantalahin ang kaguluhan bago lumipas ang bagyo at magising ang higante. Ibinaba ang utos na maghanda para sa paglunsad. Ibinigay ang utos sa gitna ng pigil na pag-aabang. Isang daliri ang pumindot sa buton na nagtakda ng kapalaran ng digmaan sa ibabaw ng mga alon. Sa madilim at basang kaguluhan ng Black Sea, 2 Neptune missiles ang humarurot patungo sa higanteng walang kamalay-malay. Ang kanilang sea skimming flight ay isang tahimik na panalangin laban sa kayabangan ng mga commander ng flagship. Mula sa nakatagong lunsaran, ang 2 R-360 Neptune missile ay nabuhay at umigkas patungo sa langit. Naabot ang cruising altitude bago matalim na bumaba sa kanilang final attack profile. Ang launch team na nagpapatakbo sa mga TEL ay agad na isinagawa ang shoot and scoot protocol. Nag-impeke at lumipat upang maiwasan ang ganting hampas. Habang nangyayari ito, ang kerosene-fueled engines ng mga misil ay nagtulak sa kanila sa subsonic na bilis sa madilim na dagat. Lumilipad ng halos 15 talampakan lamang sa ibabaw ng nagngangalit na tubig, humahaplos sa mga taluktok ng alon. Ang mababang profile na ito ang kanilang pinakahuling bentahe, na halos ginawa silang hindi nakikita ng air defense ng Moskva. Lumilipad sila sa ilalim mismo ng minimum detection height ng radar ng barko, na nakatuon pa rin sa mas mataas na drone, o marahil ay sinusubukang mag-compensate sa bagyo. Kaya simpleng namintuan nito ang 2 guhit ng tadhana na humahaging sa dagat. Ang S-300F system na idinisenyo upang wasakin ang mga eroplano at matataas na ballistic missiles ay ganap na bulag sa maliliit at mababang lumilipad na target ng Neptune. Ang oras ng paglipad ay humigit kumulang 7 minuto. 7 minuto ng matinding tensyon para sa maliit na tripulante na nagpaputok sa kanila. Alam na ang anumang pagkakamali. Teknikal na aberya, huling pagtukoy ng radar, isang maswerteng tama mula sa huling linya ng depensa ng barko ay magpapawalang bisa sa kanilang tagumpay. Ang bawat segundo ay isang sugal, ngunit ang mga sistema ay kumapit. Ang mga misil ay tumpak na isinagawa ang kanilang mga huling utos sa paggabay.
gamit ang kanilang mga active radar seekers sa huling yugto upang mag-lock sa dambuhalang electronic signature ng cruiser. Ang unang misil ay tumama sa gitna ng Moskva sa paligid ng pangunahing imbakan ng misil. Ang impact ay agad na sinundan ng isang mapanirang pangalawang pagsabog habang ang gasolina at propellant ay nagliyab. Mabilis na sumunod ang pangalawang misil na tumama sa katulad na lokasyon malapit sa engine section ng barko. Ang mga pagsabog na tumagos sa katawan ng barko na walang armor ay agad na naging sakuna. Ang malaking cruiser na mula sa panahong Sobyet na itinayo para sa purong firepower at air defense ay kilalang madaling masira ng mga panloob na sunog dahil sa dami ng bala at gasolinang dala nito, pati na rin sa mahinang compartmentation. Ang mga pagsabog ay nagdulot ng malaking sunog sa loob na mabilis at hindi mapigilang kumalat sa maraming palapag ng barko na pinalakas ng malalaking imbak ng gasolina at kritikal na dami ng mga live na bala sa barko, kabilang ang mga pabagubagong P-1000 Vulcan missiles mismo. Ang mga sunod-sunod na pagsabog ay yumanig sa barko mula sa loob, dumurog sa mga sistema at mga dingding. Sa loob ng barko, ang sitwasyon ay agad na naging impyerno ng kalituhan. Ang dambuhalang fire control system ay nasira, ang mga linya ng kuryente ay naputol, at ang kakayahang apulahin ang sunog ay nawala. Ang mga damage control teams na sinanay para sa tradisyonal na labanan ay mabilis na nadaig ng impyernong apoy at ng mga sumunod na pagsabog sa loob. Ang internal safety system ng barko na umaasa sa kuryente at sa integridad ng mga dingding ay bumigay. Ang hindi matatalong flagship ay nasusunog at ang pinagmulan ng apoy ay hindi makontrol. Isang agarang distress signal ang ipinadala sa mabagyong gabi. Ang bakal na Leviathan na idinisenyo upang makaligtas sa isang nuclear conflict ay winasak ng dalawang medyo maliit na anti-ship missile na gawa sa loob ng bansa at ng sarili nitong mga kakulangan sa disenyo. Ang pagkawala ng flagship ay isang naitakda ng katotohanan, isang mapanira at nakikitang ebidensya ng malaking kabiguan ng depensa. Papalapit na tayo sa pagtatapos ng hindi kapani-paniwalang kwentong ito, ngunit ang kasaysayang humuhubog sa ating mundo ay walang katapusan. Hinihikayat ka naming ibahagi ang kwentong ito sa isang kaibigan na mahilig sa kasaysayan at mag-iwan ng komento kung anong iba pang mga maalamat na pagbabago sa militar ang dapat naming talakayin. Pagsapit ng madaling araw, nilamon na ng mga alon ang simbolo ng isang imperyo. Pinalitan ang advanced radar nito ng isang lugar sa sahig ng dagat. Ang paglubog ng Moskva ay higit pa sa isang estratehikong tagumpay. Ito ay isang psikolohikal na dagok na narinig ng buong mundo, na nagpapatunay na kahit ang pinakamahusay na protektadong higante ay maaaring mapabagsak gamit ang talino at isang imposibleng tira. Ang mga sumunod na pangyayari ay nabalot ng hamog ng labanan at pagtanggi. Tumanggi ang Rusya na maaminin ang kahihiyan ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine at naglabas ng mga magkasalungat na pahayag. Sa simula, inangkin nila na isang pagsabog ng bala ang nagdulot ng sunog na sumira sa barko. Kinalaunan, inamin nilang nawalan ng katatagan ang barko at lumubog habang hinihila sa masamang panahon. Ang katotohanan ay ganap na naiiba. Ang flagship ay ginawang inutil ng aksyon ng kaaway. Sinubukan ang mga pagsagip, nagmadali ang mga auxiliary vessel sa eksena sa gitna ng bagyo. Ngunit ang pinsala sa loob at ang sakunang pagpasok ng tubig ay masyadong malawak upang mapigilan. Ang barko ay tuluyang tumaob at lumubog sa ilalim ng mga alon, naglaho sa kailaliman ng Black Sea. Ang mga estratehikong kahihinatnan ay agaran at malalim, higit na lumampas sa materyal na halaga ng barko. Ang purong kapangahasan at tagumpay ng pag-atake ay pumwersa sa isang fundamental na pagbabago sa estratehiya sa dagat. Ang buong Black Sea Fleet ay agad na umatras. Inilipat ang kanilang mga linya ng patrolya ng karagdagang 20 milya o higit pa palayo sa pampang, malayo sa maximum effective range ng mga Neptune missiles. Ang psikolohikal na dominasyon na tinatamasa ng Russia sa hilagang bahagi ng Black Sea ay naglaho sa loob ng isang gabi. Ang Moskwa ang pangunahing mobile air defense asset ng armada.
Ang pagkasira nito ay lumikha ng isang malaki at kritikal na butas sa air cover na ginawang vulnerable ang mga natitirang barko sa parehong banta ng misil at himpapawid. Ang banta ng amphibious assault sa lungsod ng Odessa na kung saan ang Moskva ay nakaposisyon upang suportahan ay biglang naging mas komplikado at mapanganib na nag-ambag sa tuluyang pagkabigo ng layuning iyon. Ang buong kalkulasyon ng mga operasyon sa Black Sea ay hindi na mababawi pang nagbago dahil sa isang coastal battery. Ang insidente ay epektibong lumikha ng isang safety bubble sa kahabaan ng baybayin ng Ukraine na hindi kayang pasukin ng armada ng walang hindi katanggap-tanggap na panganib. Ang pagkawala ay isang simbolikong sakuna. Ito ang pinakamalaking barkong pandigma ng Russia na nawasak sa labanan mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang paglubog ng flagship, ang barkong ipinangalan sa kabisera ng bansa, ay naging panghuling ebidensya na ang puwersang inaakalang hindi matatalo ay may kahinaan. Para sa Ukraine, ang tagumpay ay isang sigaw ng pakikibaka na nagbigay sigla sa internasyonal na suporta at sa tiwala na kaya nilang lumaban sa isang asymmetrical at modernong digmaan. Ang mga tripulante na naglunsad ng mga Neptune at ang mga inhinyero na nagdisenyo sa mga ito ay agad na naging alamat na nagpapakita ng kapangyarihan ng talino at katalinuhan laban sa purong laki at bigat. Ang huling hantungan ng barko ay nasa sahig ng Black Sea. Ilang buwan matapos ang paglubog, idineklara ng Ukraine ang wasak na barko bilang underwater cultural heritage sa anyo ng isang malakas at mapaklang biro na nagtalaga sa katayuan ng Moskva hindi bilang isang libingan ng digmaan, kundi bilang monumento ng sarili nitong pagkatalo at bilang panghuling demonstrasyon ng moderno at desentralisadong pakikidigma. Ang paglubog ng Moskva ay ang perpektong modernong halimbawa ng tagumpay ng OSINT. Pinatutunayan nito na sa panahon ng impormasyon, ang superior na intelligence at matalinong panlilinlang ay mas mahalaga kaysa sa superior na asero. Isang simpleng misil na binuo sa loob ng bansa na ginabayan ng talino at nagsamantala sa isang sandali ng panggulo, ang nagbago sa estratehikong realidad ng isang buong karagatan. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano makakamit ang isang tila imposibleng gawain kapag ang desperasyon ay nagbubunga ng henyo. Kung nais mong makakita pa ng higit pang mga kwento tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang labanan na humubog sa ating mundo, at marinig ang katotohanan tungkol sa mga pinakadakilang pagbabago sa kasaysayan ng militar, huwag kalimutang i-like ang videong ito, mag-subscribe sa aming channel, at sabihin sa amin sa mga komento kung alin sa tingin mo ang bahagi ng kasaysayan na dapat naming ikwento sa susunod.